So, since kasama po natin si Aldrin ngayon, I am also very glad. 왜냐하면 알드린이 복의 근원이거든. Kasi po si Aldrin ay isang source of blessing. 알드린이 아니면 우리 루스 할머니, 루스 집사님이 다 하나님 앞에 깊이 기도할 수 없을 거야 아마. So, hindi lang po si Aldrin, pero maging si Deaconess Luz po. Para po kay Aldrin, you are always praying continuously po sa harapan po ng Diyos. 세상은 알드린 보면서 아유 저 약한 자 어떻게 하면 좋아 이렇게 얘기할 수 있지만 하나님은 어떻게 해요? 약한 알드린을 통해서 하나님 자신을 드러내시기를 원해요. So the people of this world po, they might see Aldrin na, mahina siya, anong magandang gawin sa batang to, like, he looks so weak, parang ganito po. But sa pamagitan po ni Aldrin, ang Diyos po ay maaari pong mag-appear sa buhay. 아멘. Amen. 그래서 우리가 치유에 대해서 얘기를 많이 들었잖아요. So maraming beses na po natin, naririnig po ninyo about the healing, regarding 그래서 healing. 이런 몸이나 정신의 어떤 부분은 병원 가서 의사 선생님을 통해서 어느 정도 고칠 수는 있어요. So of course po, kapag pumunta tayo ng hospital po, nagpo-check up po tayo, may mga bagay or mga certain problems po tayo sa ating mga karamdaman na kayang pagalingin po ng doktor. 그런데 그 의사 선생님도 모르는 세상 사람이 모르는 게 바로 영적 문제예요. 성경에만 기록되어 있는. Pero the things that doctor doesn't know or people in this world po is this spiritual problem. 원인을 모르는데 어떻게 치유를 할 수 있어요? So if we don't know the cause, then how they can be healed po? 그래서 우리는 이미 영적인 치유는 받은 사람들이에요. 하나님 자녀는. Kaya tayo po ay mga anak ng Diyos na tumanggap ng healing. 근데 사단이 가만히 있지 않고 자꾸 질투하고 이런 문제를 만들어내면서 사람들을 병들게 만들어요. Pero si Satan po, hindi lang po siya mag-i-stay still po. Kumbaga si Satan will make problem po sa mga tao, will make them jealous each other, o kaya mga problema. 안 믿는 사람은 이미 마귀 자녀이기 때문에 놔둬도 돼. Yung mga hindi mananampalataya, because they are already children of the devil po, kahit hayaan na lang sila. 근데 하나님의 자녀는 견딜 수 없으니까 어떻게 해요? 속이고 자꾸 어떻게 해요? 잘못된 길로 빠지게 만들어요. So dahil mga anak na po sila ng Diablo, kumbaga hinahayaan po sila ni Satanas kung ano yung gusto nilang gawin. Pero yung mga tao na mga anak po ng Diyos, kumbaga ginagawa ni Satanas na sila ay lumakad sa maling daan. 사단이 서 있으면 앉아라 그러고 앉아 있으면 또 누우라 그러고 사람들이 어떻게 해요? 열심히 부지런히 일해야 되는데 그렇게 못하고 실패하게 만들잖아요. Don't understand? 그럼 넘어가요 그냥. 이게 무슨 얘기냐면 사람들은 서 있으면 신들이가 앉기 원하고 앉으면 또 들어놓기 원하고 들어놓은 다음에 자기 원해. 그렇게 하면 어떻게 성공할 수가 없지. So, di po ba ang mga tao, kung ano po yung iniisip po ng tao, yun po yung gusto nila pong gawin. Like for example, ang tao matagal pong nakatayo, tapos sasabihin nila, gusto kong umupo. Pag matagal nakaupo, gusto ko pong tumayo. So, kumbaga, kapag ganun po lagi iniisip ng tao, there's no, they don't have any choice po na hindi sila magkakaroon ng success. 자꾸 게으르게 만들잖아요. 게으르게, 레이지하게. So, kumbaga, ginagawa po ni Satanas na lagi silang maging tamad. 레이지한 사람이 성공한 거 봤어요? So, may nakita na po ba kayong tamad na tao na nagtagumpay? 행복할 수가 없지. So, hindi po sila magiging maligaya. 여기 가면 일이 없다 그래가지고 레이지한 남자들 들어서 자고 술 먹고 그냥 여자 괴롭히고 그렇게 하잖아요. So, di po ba, marami po tayo nakikita sa environments natin, marami lang mga tao na walang ginagawa, nakahilata po, they just drinking alcohol po, and pinapahirapan yung ibang kababaihan. 돈이 없는데도 마약 어떻게든지 남의 돈 훔쳐서라도 마약하고 그러잖아요. So, dahil wala silang trabaho po, kumbaga nakatenga lang sila sa bahay po nila, and since wala silang pera, they don't have any choice po but to steal things from others. 그게 바로 사단이 하는 일이에요. And that is Satan's work po. 그래서 하나님의 자녀와 마귀의 자녀는 달라요. So, children of God and children of devil are different. 완전히 다른 점이 있는데 정확하게 다른 점 뭐냐면 하나님의 자녀는 성령이 함께 하십니다. So, ano po yung pinagkaiba ng anak ng Diyos at anak ng Diablo? Ang anak po ng Diyos, they are being filled with the Holy Spirit. 마귀의 8장 44절 마귀의 자녀는 어떻게 해요? 이미
스피릿이 함께해요. And yung child of devil po, they are being filled with evil spirit. 성령이 함께하는 사람 뭐예요? 우리 안에 성령이 함께하시면서 우리를 성전을 삼으셨어요. So, ang mga tao po na pinapanahanan o sinasamahan ng banal na espiritu po, they are temple of God, kingdom of God. 템플입니다. Templo ng Diyos. 아멘? 그러니까 우리가 지금 이렇게 봐도 우리 알드린이 저렇게 약해 보여도 어떻게 해요? 템플 같이에요. So, kahit makita po natin na si Aldrin may kahinaan, but he is temple of God. 이게 믿어지면 행복해요. So, kapag maniwala po kayo, kayo ay magkakaroon ng 안 kaligayahan. 그럼 계속 맨날 걱정 의심하고 어쩌고 좋아 이렇게 염려 근심해요. 지난주 메시지처럼 disbelief가 계속 염려, 의심, 걱정을 끌어들이잖아요. Kasi kung hindi po tayo maniniwala, yung alalahanin po, yung anxiety po, patuloy po na darating po sa atin. 또 예수님이 직접 하나님께 간구하면서 구한 게 있어요. 뭐냐? 보혜사 성령님을 보내주세요. 이렇게. And si Yesu Cristo po, siya po ay lubos-lubos na nanalangin sa Panginoong Diyos na magpadala po ng isa pang gagabay sa mga anak ng Diyos. 그 성령이 영원토록 우리와 함께한다. Ito pong Holy Spirit na to ay makakasama po natin magpawalang hanggan. 그게 하나님의 임마누엘이에요. Yun po ang Emmanuel. 그리고 성령이 역사하셔요. And ang banal na espiritu po ay 성령의 kumikilos. 역사는 우리가 구원받은 거 우리 베스 집사님이 이전에 BIND로 하다 만나가지고 복음 듣고 영접할 때 누가 그것을 예수와 그리스도를 걸 깨닫게 했냐? 성령이 하신 일이야. So, sino po yung nagpa-realize po sa atin na si Jesus ang Kristo, ang banal na espiritu po, dahil po siya ay kumilos. 성령이 아니고서는 예수를 주라 신하지 못한다고 했어요. So, kung hindi po sa pamamagitan ng banal na espiritu po, walang taong makakapagsabi po na sumpain si Jesus. 그리고 우리가 고백한 것은 성령이 역사하셔서 깨달아 알게 하시고 고백하게 하시고. Kaya po, the reason bakit po natin nagagawa pong ipahayag po na si Jesus ang Kristo dahil yung banal na espiritu po ay kumikilos. 그래서 성령은 뭐냐? 우리가 the way of salvation 누구의 크라이스트죠. So, kaya ito pong banal na espiritu po, pag ito po ay kumilos, nabubuksan po yung daan ng kaligtasan. Sino po yung daan ng kaligtasan? Si Kristo. 이게 하나님이 우리에게 주신 축복이거든요. So, this is the blessing that God has given to us. 근데 바로 홀리 스피릿은 뭐예요? 그리스도의 영이고 하나님의 영이에요. But the Holy Spirit is the Spirit of Christ and the Spirit of God. 근데 하이나고 이 마귀 자녀들은 어떻게 해요? 마귀가 들어와서 어떻게 집을 짓고 살아. Pero children of the devil po, sino po yung sumasama sa kanila? Yung evil spirit. Meaning to say po, ito pong evil spirit, they make houses po sa loob ng buhay ng mga anak ng diablo. 아니 어떤 사람한테 귀신이 들어가 있다가 귀신이 이제 다른 곳으로 더 좋은 곳이 있나 하고 다른 곳을 다른 집을 찾아 나갔어요. 그런데 없어. 다시 돌아와서 이렇게 보니까 이 집이 깨끗하게 크림 소재도 돼 있고 깨끗 리모델링을 해놨어. 그러니까 귀신이 그냥 간 게 아니고 다른 친구 일곱 귀신을 데리고 들어왔어. 그랬더니 이전에 귀신들이 살린 사람이 얼마나 막 피폐하고 고통스러웠겠어. 근데 그것이 더 피폐해졌대. 더 고통스러워졌대. So according in Matthew 12:44 hanggang 45 po, yung evil spirit po or masamang espiritu, naghahanap po ito ng lungga na kanyang matitirahan po. So kapag yung lungga na kanyang pong pinuntahan ay malinis po, kumbaga wala pong laman, aalis po siya doon, hindi lang po siya aalis, pero maghahanap po siya, tatawag po siya ng kanya pong, sabihin na po natin mga kaibigan na mas malalakas pa. Meaning to say po, yung estado po ng taong yon nung mag-isa pa lang yung evil spirit ay mas malala po nung dumating yung iba pang mga evil spirit po. 종교는 참 중요한 거예요. 좋은 거예요. Religion? religion. So religion is a good thing po. 근데 종교로는 구원을 못 받아요. Pero through religion po, we cannot receive 저는 salvation. 옛날에 부티즘이었어. So pastor is Buddhist before po. 거기서 뭐냐면 네 속을 비워라 그래. So 네 마음을 비워라. ang isa po sa lagi pong binibigay sa kanilang mensahe po na empty yourself, empty your mind. 근데 이렇게 계속 기도하고 비울수록 어떻게 해요? 잡생각이 들어오고 이상한 게 들어오고 어떻게 해요? 다른 것들이 들어온다.
So since he's praying to empty his mind, to empty himself po, so there's a lot of strange things po na lagi pong pumapasok sa kanya, mga weird things na naiisip niya. 그래서 이 이빌 스피릿도 사람을 가이던스해요. So they are receiving the guidance of evil spirit. 근데 그냥 가이드 하는 게 아니고 막 이렇게 머리채를 끊어가지고 일로 따라와 하면서 이렇게 So take by force. they are not just by guiding by the evil spirit po, pero they are taking by force po. Kumbaga hindi po sila ginaguide lang, kinukuha po sila ng pwersahan. 근데 하나님의 인도는 뭐냐? 탁 이렇게 말씀을 이렇게 던져주고 그 다음에 그 말씀을 따라 성령이 역사하시면 그렇게 해서 인도해 가십니다. But what is the guidance of the Holy Spirit po? Ang guidance of the Holy Spirit po, or paggabay po ng Diyos, He gave us His word first po, at sa pamagitan po ng Kanya pong salita, ginagabayan niya po tayo, at siya po ay kumikilos sa pamagitan ng banal na Espiritu. 이 어디로 끌고 가냐면 멸망으로 끌고 가요. So saan po dinadala po ng evil spirit ito po mga anak ng Diablo? Sa destruction, pagkawasak. 마귀 자녀는 최후의 멸망이 어디에? 지옥 가는 거예요. 지옥. So saan po ba yung final destruction po ng mga anak ng Diablo? Sa impyerno. 이 땅에서도 가난하게 살고 고통 속에 살고 질병에 시달리고 차원에 행복할 수 없는 삶을 살다 간다니까. So even living in this world po, namumuhay po sila ng puno po ng kahirapan, puno po ng paghihirap. 그게 마귀가 하는 일이에요. And that is the work of the devil. 베스 14님. 디코네스 베스. 박장 보세요. 마귀가 하는 일이 뭐냐면 요한복음 10장 10절에 뭐라고 그랬냐면 마귀가 하는 건 죽이고 빼앗고 멸망시키는 거래. So according in John chapter 10 verse 10, ano daw po ang gawain po ng demonyo or ng devil po? Ang magnakaw, pumatay at manira. 성령이 하는 일이 죽이고 빼앗고 멸망시키는 일 하겠어요? 아니면 마귀가 일을 하겠어요? Kill, destroy, destruction을 성령이 하는 게 아니라 마귀가 하는 일이라고. So yung pumatay, magnakaw at manira ay hindi po gawain ng Holy Spirit po. This is the work of the devil. 1 Corinthians 10, 4, 5는 자꾸 자기 생각 높은 뭐 이런 교육 그거 한번 읽어주세요. 4 and 5. 1 Corinthians 10, 4, 5 아니다. Second Corinthians. First라고. Sa ikalawang Korinto po, chapter 10, 4 hanggang 5, sabi po rito, ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Amen. 이게 무슨 얘기냐면 자기 것으로 바벨탑을 쌓는 거야. So, ang ibig sabihin po nito, sa pamamagitan ng sarili nilang mga bagay po or sarili nilang pag-iisip, gusto nilang lumikha or gumawa ng Tower of Babel. 나는 하나님 없이도 살아. 내가 하나님처럼 될 거야. 이런 So, 사상들. kumbaga, ang ibig sabihin po nito, mamumuhay ako na wala ang Diyos, kaya kong gawin to nang wala ang Diyos. 그렇게 하면서 사단이 높은 교만의 탑을 쌓아나가는 거예요. Sa oras po na yon, si Satanas po ay magtatatag po ng isa pong Tower of Babel po, napakatas na Tower of Babel po, kasama ng kanilang pagiging arrogante. 그래, 바벨탑이 어떻게 됐어요? 다 짓지도 못하고 무너져버린 거예요. So, ano pong nangyari po sa Tower of Babel? Hindi pa po yun po natapos, pero yun po ay binasak ng Diyos. 그래서 우리가 먼저 알아야 될 게, 우리에겐 성령이 함께 하시는구나. Ano po yung una dapat po nating malaman? Yung Holy Spirit ay kasama ko. 성령이 하시는 일은 우리를 구원의 길로 이끌어 가시는데, 구원의 길로. Yung pagkilos ng banal na Espiritu ay ginagabayan ako patungo sa pagkilos ng daan ng kaligtasan. 근데 우리 대적 마귀의 일은 어디예요? 멸망의 길로 끌고 가는 거예요. Kasi po, ang pagkilos po ng masamang espiritu ay dinadala po tayo sa daan ng pagkawasa. 그래서 우리가 왜 성령의 충만함을 구하라고 성경에서 말씀을 하시냐면 Bakit po natin kailangang panalangin na panahan tayo ng banal na espiritu?
성령 충만을 받을 때 어떤 일이 일어나냐면 기도할 때 So ano po ang mangyayari po kapag kayo po ay nanalangin na panahan kayo ng banal na Espiritu? 보좌의 능력이 우리에게 임하는 거예요. Sa oras po na yon, ang kapangyarihan ng trono po ay mananahan po sa inyo. 이 보좌의 능력이 위로부터 오는 거잖아요. Pag sinabi po nating trono, it came from above po. 시공간을 초월해서 와. Dumadating po siya with transcending time and space. 우리에게 아주 전무후무한 응답을 주시는 거예요. At binibigyan po tayo ng banal na Espiritu po na to ng unprecedented and never repeated answer. 인간의 힘으로 고칠 수 없는 질병이 치유되기도 해요. Sa madali pong salita, yung mga karamdaman na hindi magagaling po sa pamamagitan ng tao ay magkakaroon ng kagalingan. 치유가 되지 않았는데도 어떻게 돼요? 평안과 기쁨을 가지고 하나님께 감사할 수 있는 그게 진짜 치유예요. To the point po na kahit po hindi sila magkaroon ng kagalingan mula sa kanilang karamdaman, pero yung tunay na kapayapaan, tunay na pasasalamat at papuri po sa Diyos ay darating sa buhay nila. 아니 안 좋은 일이 있어도 어떻게 돼요? 하나님의 나라가 성령 충만을 기도하면 하나님의 나라가 임해요. So kahit dumating sa kanila yung hindi magagandang bagay, pero when they pray to be filled with the Holy Spirit, Kingdom of God will come upon them. 라이투스 S. 그리고 joy. 아니 내가 즐거워할 상황이 아닌데도 하나님의 나라가 임하면 어떻게 해요? 기뻐요. So kahit ako ay nasa hindi magandang sitwasyon, pero dahil yung kaharian po ng Diyos ay sumainyo, nanahan po sa inyo, you will feel joy and peace po. 아니 돈 문제가 생기고 건강 문제가 생기고 아니 문제 위기 사건이 막 밀어닥치는데 어떻게 peace 평안해요. Yung sitwasyon natin, wala tayong pera, merong dumadating na problema, hindi magandang sitwasyon po natin, pero you still find yourself na meron pong kapayapaan. 언제? Kailan po? 하나님의 나라 임할 때. Kailan po ninyo mararanasan po yun? When the kingdom of God po come upon you. 언제 하나님 나라 임한다고요? 성령 충만을 위해서 기도할 때. When the kingdom of God comes upon you po, when you pray for the filling of the Holy Spirit. 자요. 킹덤 오브 갓이 임하면 이 하나님 나라의 왕이 누구예요? 그리스도란 말이에요. So when this kingdom of God comes upon you, so who is the king of this kingdom? 그리스도가 내려오시면 사단의 나라를 박살내버려요. Christ is the king of this kingdom of God. So when Christ came po, He destroyed the kingdom of Satan. 오직 돈, 명예, 성공 이런 것 나중심에 세상 나라를 무너뜨려 버리신단 말이에요. So kapag nung dumating si Kristo po, lahat po ng pagiging sentro sa pera, sa tagumpay, dito po sa makamundong bagay po, lahat po yun ay mawawasak na sa pamamagitan ni Kristo. 한마디로 뭐예요? 예수는 그리스도 모든 문제 해결자, 우리의 모든 문제 솔루션이라고 해요. 솔루션. In one word po, sa isang sentence po, Jesus is the Christ, the solution to all our problems. 솔루션에는 뭐가 들어있어요? 돈 문제, 세상의 모든 문제 있잖아요. 특히 영적 문제가 치유되어 버리는 거예요. So, ano po ba yung solution na sinasabi po dito? Ibig sabihin po, tayo ay nakakaranas po ng problema po dito sa mundo. Sa madali pong salita, He is the solution sa lahat ng problema po natin. 예수님이 이 십자가에서 말씀하셨잖아요. tapos na! So, It is finished! tapos na! 니네들 문제 이제 끝났어. So, di po ba sinabi po ni Yesu Cristo, ang lahat ay tapos na. All your problem has been finished. 그래서 3Ags가 힐링되는 거예요. 뭐냐? 과거 나의 문제, 영적인 문제 붙잡혀서 마귀 자녀 생활하는 거 tapos na, 끝난 거예요. So, what is 3 ages po? Sa oras po na yon, you will be healed from 3 ages po. Ano po yung una na 3 ages? Yung past po ninyo, yung dating buhay po natin who is being bound by Satan po, lahat po yung tapos na. 그리고 또 세이타 집사님이 지금 갖고 있는 문제, 베스 집사님이 갖고 있는 이런 문제들, 이런 게 다 어떻게 치유가 되는 거예요. And right now, the problems you are experiencing right now, yung nararanasan po ninyong problema, lahat po yun binigyan na po ng Diyos ng healing. 아멘? Amen po ba? 자, 그래서 그리고 미래 우리는 이미 천국을 소유한 사람이기 때문에
걱정 근심할 필요 So, 없어요. alam niyo po ba, since we already possess the heaven po, actually po, there's nothing we have to worry about. 그리고 중요한 게 welcome to the kingdom of God. And the most important thing is the work of the kingdom of God. 성령 충만 기도하면요 하나님이 천군 천사를 파송해 주셔. When you pray for the filling of the Holy Spirit po, God sends His ano po ito, heavenly armies of angels. 우리 학교에 갈 라이사를 보호해 주세요. 기도하면 하나님 천군 천사를 파송하는 거예요. So just like this po, when you pray na, Lord, mag-send po kayo ng heavenly armies of angels po para protektahan si Liza, you will receive that answer 특히 po. 우리 루스 집사님 같은 경우에는 알들이 잠깐 놓고 어디 이렇게 하려면은 막 걱정될 수 있거든. 그때 뭐요? ha나님 성령 충만 주시고 우리 아이들에게 천군 천사 파송해서 항상 지켜주세요 이렇게 하면 되는 거예요. So, di po ba, isa pong halimbawa, iniwanan si Deaconess Luz po, iniwanan niyo po saglit po si Aldrin, and you feel, uncomfortable po kayo or nag-aalala po kayo sa kanya. Pero that time po, you have to pray po na, Panginoon, padalhan po ninyo or panahan po ninyo ng inyong banal na espiritu si Aldrin, please send him the heavenly armies of angels po. Sa oras po na yon, ang kaharian po ng Diyos ay darating po sa kanya. 아멘. Amen. 성령이 임하시면 하나님의 나라가 임하고 천군 천사가 파송되고 악한 흑암의 그 망대들이 다 무너져 버리는 거예요. When you pray for the filling of the Holy Spirit po, God's kingdom comes po, heavenly armies of angels are being sent po, and lahat po ng partisan po ng darkness ay mawawasak. 아멘. 그래서 우리가 딱 할 거 뭐예요? 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 되리라 하시리라 이렇게 말씀하셨어요. So that's why there's this one thing that we should do po. In Acts chapter 1 verse 8, sinabi po dito, kayo po ay tatanggap ng kapangyarihan kapag sa oras na ang banal na espiritu ay manahan po sa inyo at kayo ay magiging saksi ko sa lahat ng bansa. 우리 교회 우리 성도님들은 뭐야? 이렇게 하나님 감기 걸린 거 빨리 낫게 해주세요. 나 지금 어디가 아파요. 뭐 이렇게 낫게 해주세요. 이 정도가 아니라 하나님 성령 충만 주세요. 그러면 성령 충만한 은혜 가운데 모든 것이 영적으로, 정신적으로, 육신적으로 가정에 있는 모든 그런 문제들까지도 다 치유가 되고 해답을 얻게 되는 거예요. Yung level of prayer po natin, tayo pong mga mananampalataya po, ay hindi lang po dapat sa ganito pong panalangin. Panginoon, meron akong karamdaman, pagalingin niyo po ako, meron po kaming nararanasan na ganito pong problema, bigyan niyo po ito ng kasagutan o solusyon po. Hindi lang po dapat yung level ng prayer ng ganon, pero you should pray na, Lord, may you fill me with your Holy Spirit so that yung mga karamdaman ko, mga diseases ko, lahat ay magkaroon ng kagalingan. Sa ganon po, you will receive healing at the same time answer. 아멘. 여러분 아멘 하는 거 믿음으로 딱 아멘 하면요 이 메시지가 여러분한테 들어가서 뭐 이렇게 쫙 탑이 되는 거야. 쫙 이렇게 파운데이션을 만들고 그 다음에 그리스도가 주인 되시니까 빛을 비춰주는데 누구한테 먼저 비춰줘? 나 아픈 부분 고쳐야 될 부분 비춰주는 거예요. So, alam niyo po ba, kapag kayo po ay nagsasabi po ng amen sa salita po ng Diyos, ito pong salita po ng Diyos ay nagkakaroon ng katuparan sa inyo pong buhay at magiging inyo po yung salita po nito at sa oras po na yung magiging kasagutan po ninyo at unti-unti po itong magbibigay po ng kagalingan sa inyo at the same time po, the light of Christ po will shine upon you, ganun din po sa ibang tao na kapaligid sa inyo. 자, 그럼 이 무슨 얘기냐면 성령 충만 받을 때 하나님과 계속 교통할 수 있어요. 얘기할 수 있어요. 소통이 되는 거야. So, di po ba, when you are asking for the filling of the Holy Spirit, meron po kayong continuous communication sa Panginoon. 여러분, 바울 사도는 어떻게 되냐면 기도할 때 깊은 기도로 들어가니까 바울 사도가 내가 내 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 난 모르겠다. 그 정도로 어떻게 해요? 하나님과 깊은 교제를 기도를 했어요. 바울 사도, 바울이 기도하는데 자기가 바울 자신이 그 안에 있는지 아니면 몸 밖에 있는지 몸 안에 inside my body or outside my body 있는지 모르겠다고 기도했어요. 아니 찾아줄게. 있어.
Ayan po. So, Pastor is explaining po, during po ng nananalangin po si Pablo, kumbaga, meron po siyang certain na pagpapahayag po. So, dahil hindi ko po masyadong alam po yun, kaya let's look at the Bible po. 2 Corinthians 12:2. Ikalawang Korinto, chapter 12, verse 2, basahin ko po sa bawat isa. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14. 3절까지. 2 Corinthians 12:2-3. Hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Alam kong ang taong iyon ay dinala sa paraiso. Hindi ko lang alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. 어려워? 이게 여기 있는 거는 In Tagalog, it's different. 여기가 그거죠. I know man. 네. 그게 누구냐면 바울이야. In Christ. 그리스도 안에 있는 한 사람을 아는데 14 years ago, whether in the body, I don't know. Or whether out of the body, I don't know. God knows. 하나님만 아신다니까 내가 그러니까 몸 밖에 있었는지 몸 안에 있었는지 모를 정도로 어떻게 해요? 깊은 하나님과의 교제가 있을 때. So, yung binasa ko po sa inyo sa 2 Corinthians 12:2 hanggang 3 po, yung paliwanag po sa English po, habang nananalangin po si Pablo po, so hindi niyo po alam kung siya po ay nasa kanya pa pong katawan or wala na po. Pero according po dito sa may Tagalog Bible po, na hindi na matiyak kung isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. So, ang Diyos lang po nakakalam. Ibig sabihin po nun, kapag tayo po ay pumasok sa loob ng panalangin po, yung ganito pong bagay ay ibibigay pong kasagutan ng Diyos. 이게 좀 어려울 수 있지만 나중에 또 한번 이걸 가지고 얘기를 해주세요. So, ngayon po mahirap po siyang intindihin kahit ako po nahihirapan. So, later on po, mas alamin pa po natin. 삼천천이라고 있는데 하늘 뭐 이렇게 해서 나와서 뭐 천국 이렇게 되게 어려우니까 자, 그 바울 사도가 하나님이 바울 사도를 통해서 세 가지의 큰 힐링을 행하셨어요. So, sa pamamagitan po ni Apostle Paul, God did yung 3 healing po. 그래서 사도행전 13장에는 바보섬이라는 데 갔는데 총독이 무당에게 영적으로 묶여가지고 고통을 당하고 있었어요. So, in Acts chapter 13 po, meron pong, pumunta po dyan si Pablo, may nakilala po siya na taong inaalihan po ng demonyo. 그래서 바울이 알블라리오야? 네. 그 알블라리오를 쫓아버리고 묶었어요. So, kumbaga po, hindi lang po inaalihan po ng demonyo, pero isa pong albularyo o salamangkero po. Tapos sinabi po, kumbaga pinaalis o pinalayas po siya ni Pablo. 만약에 총독 있잖아요. 여기 와서 바랑가이 캡틴 하나만 귀신한테 묶여가지고 무속인이 맨날 이렇게 해라 저렇게 해라. 그렇게 하면 어떻게 되겠어요? So, halimbawa po, yung barangay captain po natin, lagi pong sinusunod po yung sinasabi po ng taong inaalihan po ng demonyo. What will happen po? 요거 destruction. So, ang magiging resulta po nun ay pagkawasak. 한국도 지난번에 대통령이 그 무속인들 말에 듣고 말이에요. 무속이나 이 말 듣고 있다가 나라가 완전히 망할 뻔했잖아. So, parang last week lang po, yung isa po sa kapitan po ng, parang region po sa Korea po. So, lagi niyo pong sinusunod po yung advice po ng mga shaman. And later on po, yung part po na kanya pong hinahawakan po, lahat na distraction po. Shamanism? M-A-N. Shamanism. Healing shamanism. 그다음 여기는 뭐예요? 대본. So, ang Diyos po ginawa niya, sa pamamagitan po ni Pablo, nagkaroon po ng shamanism healing. 빌립보에 갔더니 귀신 들린 점치는 여종이 있었어요. 그 점치는 여종에게 있는 귀신을 쫓아내고 이 치유한 거예요.
So in Acts chapter 16 po, meron din pong isang batang babae po na inaalihan po ng masamang espiritu ng demonyo po at pinalayas po yun ni Pablo. 그리고 19장에 가서는 그 아이돌 컬처 우상 문화를 치유해요. And Acts 19 po, nagkaroon po ng kagalingan yung idol culture. 이게 무슨 얘기냐면 샤론 이런 무당에 잡혀 있고 귀신 들린 여종에 잡혀 있고 그 다음에 아이돌에 잡혀 있는 아이돌 컬처에 잡혀 있는 이것을 뭐예요? 복음으로 치유해 줬다는 거예요. So sa madali pong salita, ito pong shamanism culture, demon culture, idolatry culture po, nagkaroon po ito ng kagalingan sa pamamagitan ng gospel. 이 동네에도 이게 이런 것들이 다 컬처로 돼 있다고 지금. So even in this region po, this kind of culture po ay meron. 그래서 우리 시타 집사님이나 루스 집사님이나 베스 집사님이 뭐 해야 돼요? 가스펠 복음을 가지고 빛을 비춰야 되는 거예요. Kaya po, ano po ang dapat gawin ng ating mga deaconess po? Since you possess this gospel, you have to shine the light of this gospel or yung light ni Christ. 아멘? 이게 뭐예요? 이게 어둠이에요? 이게 밝음이에요? 빛이에요? So is this darkness or light po? 맨날 가가지고 봐봐 루스 집사님이 맨날 가서 전쟁 찾아가지고 우리 뭐 아이들이 언제 낳겠어요? 그다음에 뭐 집안에 문제가 있는데 어떻게 하면 좋겠어요? 맨날 문제만 일어나면 쭉 쫓아가. 그냥 공짜 없잖아. 돈 내야 되잖아. 그때는 어떻게 하겠어? So like for example po, let's think about this po. Halimbawa po si Deaconess Luz, whenever you face problem po or may karamdaman po si Aldrin, lagi po kayong pumupunta po sa manghuhula o kaya naman po sa albularyo, sinasabi, anong mangyayari sa kinabukasan ko, magkakaroon ba ako ng ganitong kagalinga. So every time you face a problem, lagi kang pumupunta doon, then what will happen po? Ano po kayo magiging resulta? yun kayo yun. So since hindi po yun libre, kailangan nyo pong magbayad. And when you continue to do that po, you are taking this kind of path. 근데 걱정할 게 없는 게 우리 여러분들은 성령이 여러분 안에 계시죠. Pero ang bagay po na hindi nyo dapat alalahanin po, yung nasa inyo po ay banal na 여러분은 Espiritu. 구원의 길로 인도하신다. Yung Holy Spirit po is guiding you sa way ng salvation. 자꾸 악한 것들이 틈타면 성령으로 역사하셔서 박살내고 계신단 말이에요. So, when kapag nakita po ninyo or when the work of the evil spirit po or darkness po ay nakikita po ninyo, all you have to do is to destroy that power po. 아멘? 이해되세요? Naintindihan niyo po 여러분 ba? 이해되는데 이거 모르고 있으면 멍하게 해서 맨날 여기 이런 데 묶여가지고 살아가야 된단 말이에요. 어둠 속에서 방황하고 혼돈한 삶을 믿는 사람인데도 그렇게 살 수밖에 없단 말이에요. So, naintindihan po ninyo, pero what will happen if we don't understand this thing po? Lagi po, lagi po tayong mamumuhay po na nasa loob po ng kadiliman po. 그래서 여러분이 다 그래서 the best method for healing은 뭐냐? 오직 성령 충만받는. So, ano po yung best method para tumanggap ng healing to receive po yung feeling or guidance ng Holy Spirit? Only Holy Spirit. Tanging banal na Espiritu. Matthew 7:8는 only Jesus. In Matthew chapter 17:8 po, only Jesus. Isaiah 40:31은 only Jehovah. In Isaiah 40 verse 31, only Jehovah. 아멘. only say는 only meaning 오직이라는 건 다른 게 아니고 오직 이거야. 그러니까 성삼위 하나님께 집중하는 게 concentration. So the meaning of only po, meaning it's not other thing po. Hindi ibang bagay. Only this. Meaning to say po, magkaroon lamang ng concentration. Three concentration. Tatlong concentration. Like this. Ganito po. Three concentration. Another meaning is grapol, lahat, and morning, day, and night. 5 minutes. So yung isa pa pong meaning ng only po, meaning to say po, to hold on to this po, manalangin po sa umaga, sa tanghali or sa hapon at sa gabi. 컨센트레이션하고 기도하면요 이거 주시면 이거
보좌의 능력 주시는 거예요. So when you pray in the morning with concentration po, you will receive this answer. only Jesus 하면 어떻게 돼요? 예수님이 그리스도이기 때문에 나의 모든 문제를 이 타이틀로 다 영적인 문제고 모든 문제들 다 끝내버려요. 율법으로도 안 돼, 신비로도 안 되는 거 다 끝내버리는 거예요. So when it became only Jesus po, mapapanghawakan po ninyo or malalaman po ninyo what is 3 titles kasi it cannot be done with law or legalism po or mysticism but only Jesus. Only Jehovah, look at only Jehovah. Tumingin lamang po kayo sa kay Jehovah. 베스 집사님이 매번 이렇게 3타임 아침, 낮, 저녁 이렇게 하면 어떻게 돼요? New strength, 새로운 힘으로 돼요. So kapag tayo po ay ganito po manalangin, when we concentrate lamang po kay Kristo kay Jesucristo, sa banal na Espiritu at kay Jehovah po, God will give you new strength. 아니, 루스 집사님의 힘들잖아. 솔직히 알들이 하고 그때 뭐예요? 딱 이렇게 이렇게 가, 이렇게 Jesus Christ 그때 되면 eternal strength, eternal strength. So, di po ba kapag halimbawa po kay Digon Luz, just by taking Aldrin po, taking care of Aldrin, nahihirapan po tayo. Pero kapag kayo po ay manalangin, God will give you eternal strength po kapag nag-concentrate po kayo sa Kanya. 그래서 기도할 때 뭐 해야 돼요? 성령 충만을 주시옵소서. So, when you pray po, ano po dapat yung ipanalangin nyo? Lord, fill me with your Holy Spirit. 아멘? 아, 진짜 아멘? 오케이? Talaga po bang amen? 속지 말아요. Wag po kayong magpapadaya, panghawakan nyo lang po yung only. 하나님 감사합니다. Panginoong Diyos, salamat po. 치유의 최고의 방법인 성령 충만을 알게 하시니 감사합니다. Nagpapasalamat po kami at ipinaalam niyo po sa amin na ang best method para po sa kagalingan ay ang pananahan ng banal na 그러나 Espiritu. 우리 성도님들이 언약을 붙잡고 성령 충만을 위해 기도할 때 하나님 성령의 인도와 성령의 역사가 일어나게 하옵소서. Sa amin po pinakamamahal po na members po ng simbahan po na to, whenever they pray po, naway mapanghawakan po nila ang inyong pong tipan at panahan ng inyong pong banal na Espiritu. 이들이 과거와 현재와 미래가 치유됐음을 알게 하옵소서. Ipaalam niyo po sa kanila na nagkaroon na po ng kagalingan ang kanila pong past, present, and future. 이들이 기도할 때마다 시공간을 초월하여 전무후무한 힘과 응답으로 역사하여 주옵소서. Kumilos po kayo sa kanila upang tanggapin po nila ang kapangyarihan mula po sa inyong pong trono at tumanggap rin po sila ng kasagutan ng unprecedented and never repeated answer. 이들이 성령 충만을 위해 기도할 때마다 천군 천사가 파송되어지며 흑암 저주의 세력들이 무너지는 은혜가 있게 하옵소서. Bigyan niyo po sila ng habang po na whenever they pray, ang heavenly armies of angels po ay ipinapadala po ninyo at nawawasak po ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman. 이들이 성령 충만을 위해 기도할 때마다 모든 문제에 해답 대신 그리스도가 누려지게 하옵소서. Whenever they pray to be filled with the Holy Spirit, naway po makita po nila o maranasan ang solution po na sa Jesus ang Kristo sa lahat po ng problema. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 Ang dakilang habag na Yesu Kristo, 하나님의 무한 극진하신 walang 사랑하심과 hanggang pag-ibig ng Diyos, 성령의 역사하심이 pagkilos ang banal na Espiritu, 오직 성령 충만을 구하며 집중하기를 원하는 우리 사랑하는 성도들 위해와 ay mapasakamay po ng aming pinakamamahal po na mga miyembro na nananalangin po sa pananahan ng banal na Espiritu. 이들이 받아들일 응답과 축복 위에 At para